Sino may alam ito kay Sam? Iba tayo natatawa. Rapid fire! Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi additionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. Ba't biglang nandito mga pangalan nila? Again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may anong kay Leila de Lima? Sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa townhouse. Ka-meeting po sa boss. Then, pagkatapos po niyan, ganoon din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan nating i-clarify muna, no? Kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yan po yung, siguro po may lisis po kami dyan. Kasi, Your Honor, nung Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yun? nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi, kaya na sama po dyan sa mga congressman po. Sipin mo si Leila de Lima. Ang ebidensya, daliri, tinuro. Mga kaibigan, ay isipin ninyo yan. Saka nakakita ng ganyang, bakit? Kailangan sila sa script. Di ba? Hindi pwedeng sa isang pelikula, puro bida lang. Ha? Ang gaganap. Kailangan may mga supporting cast. Ha? Mga kaibigan. Ganun yan eh. Sabi lang sabi nag-deliver ng pera, binigay kay ganito, kay ganon. Hindi po pwede yun. Walang, solid evidence, wala eh. Walang paper trail, wala eh. Mga kaibigan, hearsay. Turo-turo eh. Dapat ito sa karinderye eh. Mga kaibigan, isipin ninyo, alam niyo yung pagsisinungaling, mabubuko ka riyan eh. Mga kaibigan, mabubuko ka. Darating ang sandali, ito mo, lahat ng pagsisinungaling, katulad ngayon dito kay de Lima, lumalabas na. Katulad lang yan ng isang kwento. Ito'y nabasa ko sa isang post. Pero totoo ito eh. Ito magandang, magandang halimbawa. Ang kwento, may isang babae alam niyo yung mga supermarket, di ba? Pupunta ka riyan. Merong butchery, di ba? Yung butcher. Yung bilihan ng mga mga karne, manok, di ba? Pumunta yung isang babae ron bago magsara yung tindahan. At tinanong niya kung meron ba kayong chicken? Sabi nung butcher, binuksan yung freezer eh. At kinuha niya yung nag-iisang manok na nando doon sa freezer na natitira kasi magsasara na, isa na lang yung manok. At nilagay niya sa timbangan, di ba? Ang timbang 1.5 kilo. Yan, mga kaibigan. Ngayon, ang sabi nung, tinignan ng babae yung chicken, doon na nakalagay doon sa timbangan. At tinanong niya, meron ka pa bang mas malaki dyan, dyan sa 1.5 kilo na yan? Sabi nung butcher, kinuha niya yung manok. Ginawa ng butcher, kinuha yung manok, inilagay sa freezer. Pagkatapos, yung ding manok na yon, kinuha niya. Kunyari, nilagay niya sa freezer, pero tapos kumuha siya, pero yun din yun. Ibinalik niya kasi isa na lang yung manok eh. Mga kaibigan eh. Kinuha niya,
ulit, pagkatapos, inilagay niya ulit sa timbangan. Pero, ang ginawa niya para madagdagan yung kilo, sinabit niya yung isa niyang daliri doon sa timbangan, na hindi nakikita ng babae, nakatago. Yung daliri niya, nakadiin doon sa timbangan. Siyempre, ang timbang, 2 kilo na, mga kaibigan. Ang sabi ngayon ng babae, wow, that's wonderful. Sabi ng babae, sige, bibiling ko pareho yan. Yung parehong manok, bibiling ko. Isipin mo, nanloko siya di ba? Mga kaibigan. Ngayon doon niya na-realize, na kapag ka yung iyong integridad at yung reputasyon mo ay nalagay sa alanganin, mga kaibigan, masisira ka na di ba? Masisira yung integridad mo at reputasyon mo. Saan ka ngayong kukuha pa ng isang manok? Kukunin ng babae pareho. Kita ninyo? Yan ang ibinubunga ng pagsisinungaling. Wala ngayon siyang mailabas. Kaya hanggang ngayon daw, yung butcher, nandun, kunyari, naghahanap pa rin ng isang manok sa freezer. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Detalyano! Aguirre! Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.